Hello, everybody. I am Engineer Jeric Picasso and I am environmental consultant. This day, I would like to give information on the protocols on wastewater discharges. What will you do if you have wastewater being discharged to the environment? So if we have wastewater discharges, whether initially treated or completely treated, kailangan meron tayong testing activities. Kailangan masiguro natin na yung lumalabas na tubig galing sa ating mga facilities at itinatapon pabalik sa ating water bodies, kailangan ito ay malinis at pumapasa sa standard na sinet ng DNR EMB. So kaya ngayon, I would like to give information on the sampling and analysis requirements. Kapag meron po tayong wastewater discharge, dapat kukuha po tayo ng sample or pwedeng ang isang laboratory provider ang kumuha ng sample. Pwedeng ito ay grab sampling, composite sampling, or split sampling. Yung iba't ibang paraan para makakuha ng water sample. At pagka nakakuha tayo ng sample, lalagyan natin ng mga label doon sa ating mga container. Dadalhin natin ito sa laboratory na sa tamang paraan pa din. Minsan gumagamit tayo ng preservation technique, nilalagay sa mga cooler na may yellow at iba pang pamamaraan para ma-preserve yung water sample. At yung sample na yon ay magiging representative pa rin kagaya ng quality ng tubig nung kinuha ito. Pagdating sa laboratory, ang isang pollution control officer ay pifill up ng chain of custody form. Ang chain of custody, isang legal paper trail for regulatory sample. Kapag ka magsasubmit ka ng water sample sa laboratory, syempre meron kang pagtitiwala at nilalagay yan, ito yung chain of custody. Naka-indicate yan ang pangalan ng kumpanya na nire-represent mo bilang PCO, ang address, at ano tong klaseng water sample, saan ito kinuha, kailan ito yung sampling, kailan ginawa, at sino ang kumuha ng sample. Sa laboratory, gagawin ang analysis, ginagawa ito using the approved method of analysis, depende sa parameter na i-monitor or i-test. So magkakaroon ng gravimetric, spectrophotometric, potentiometric. So depende pa sa kung ano pang applicable method of examination and analysis. Pagkatapos ng analysis, magkakaroon ng mga computation dahil sa mga una at 5 araw, nagkakaroon ng mga observation lang muna yan, and then yung data na makukuha sa observation na yun magkakaroon ng computation which is subject for quality control. Pagka na-ensure na accurate na yung computation, yung mga result nito, ilalagay na ito sa isang result of laboratory analysis. Ang iba, ang tawag nila dito ay Certificate of Test Result. Ang result na yan, nagpapakita kung ano yung concentration ng mga water pollutant or mga parameters na tinest, inanalyzed, in compare with the standard set by DENR. Itong result of laboratory analysis ay napakahalaga sa isang kumpanya, lalong-lalo sa compliance nito sa condition ng discharge permit. So pagka merong result of laboratory analysis na hawak ng isang pollution control officer, pwede niya itong maging basis of or proof of compliance to the conditions of discharge permit, at inilalagay din ito yung information o yung mga result sa self-monitoring report na isinasubmit naman ng PCO
sa DNR EMB Regional Office every 3 months. Napakahalaga ng mga information na inilalagay sa self-monitoring report dahil nagagamit ito for decision and policy making. So, ang protocol is kapag meron tayong wastewater discharge, dapat kukuhanan po natin yan ng kukuha tayo ng sample, hindi naman yung buong tubig na yon, kundi kukuha lang tayo ng sample, ilalagay sa applicable container with preservation technique at fill up ng chain of custody form. And then, for a short period of time, i-analyze sa laboratory, magkakaroon ng computation, at ito ay isa subject for quality control, and then magkakaroon ng result of laboratory analysis at pinipirman ito ng isang chemist. Ang result o yung information sa ating result of laboratory analysis will be form part ng self-monitoring report. Yan lamang po ang patungkol sa protocol on wastewater discharges, including the sampling and analysis, and the corresponding result of laboratory analysis. This is Engineer Jeric Picasso, and I hope you have learned something this time. And remember, protect the environment, protect life.